With us, you, Lord, wala ka magagawa sa aming mga sarili mo. Kaya, salamat, Panginoon, sa iyong pangunguna. Salamat, Panginoon, sa mga malakasan. Lahat-lahat namin mga pangailangan sa spiritual, Panginoon. Aming inaasa, Lord, ang lahat ng mga Panginoon. Sa ilalim ng mga pangyarihan sa ilang pangalan ng Kristo Kristo. Pagpalain mo, Panginoon, at ipagpatawad, Panginoon, mga kahilan, mga magkukulang, Panginoon, na kumarating sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Kapalit, mayroon kang pangako, Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga bagay ko, Panginoon. Naroon ang iyong pagpupuno, Panginoon. Naroon ang iyong pag-unawa, Panginoon, sa bawat isa amin. Sa iyong isakilang pangalan, Panginoon sa Kristo, Lord. Ito po, Ama, ang aming masamang dalangin. Amen. Kung meron kayong Biblia, mga kapatid, makipagbukas kayo sa akin sa Matthew, chapter 24, verse 32 to 37, kapatid. Matthew 24, verse 32 to 38. Isama na natin ng 38. Ito po ang sinasabi. Sa puno ng igos na ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupring ang mga dahon ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito, ay tarsasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan na. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay nito. Ang langit at ang lupa ay lilipas at ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, wala kang makakalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw, bago na bunaw, nagkabunaw, sila'y nagsisikain at nagsisilong at nangangatawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daon. Purihin ang pagkabasa ng kayong salita. Amen. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Sana, marasulin na. Okay na sana tayo, mga kapatid. Pero okay lang, di ba, mga kapatid? Kahit na alas 11:30, alas 12 tayo uwi, okay lang yun, mga kapatid. Di ba ba? Yung pagtitiis, palagi, nasa ating puso. Huwag kayong mayayabot, huwag kayong bugnutin, huwag kayong high blood. Di ba, mga kapatid? Lahat nito, mga kapatid. Sabi nga ni Pablo, kailangan mayroon tayong scriptural na sinusundan, di ba? Sabi ni Pablo, hindi naman niya magagawa. Alam natin yung old life ni Pablo, di ba, mga kapatid? Talagang wala pa tayo sa ganito, mga kapatid. Talagang mystery ang nangyari sa buhay ni Pablo, di ba, mga kapatid? Ganun din sa bawat isa sa ating mga kapatid. May kanya-kanya tayong karanasan, takbo ng ating mga buhay, mga kapatid. Magkakaiba, pero salamat sa Panginoon. Amen? Itong binasa natin, madalas ito ipinapangaral ni Brother Branham itong Matthew chapter 24. Pero iba't ibang message ito, mga kapatid. Amen? Ang title nito, yung The Flashing Red Light of the Time of His Coming.
Amen? Yung mga hindi pa nakakalam, nanganak na para si Sister Gerlin. Ang anak daw, babae. Kasi naabang-abangan po yung kanyang panganak. Kasi nung isang araw nagtanong ako, akala ko nanganak ka na sister. Ay, hindi pa ako. Pwedeng mga 2 linggo raw, pwedeng lumakpas. Yung kanyang judit, pwede pang lalapas ng 2 linggo. Kung kailan naman noong hindi ko natin yung pala kanina, dumating na sila, mga kapatid. Nanganak na pala, okay na pa yun, normal naman, okay naman yung kanyang panganak. Okay na yung kanyang panganay, magaling naman, sa tulong ng Panginoon. Totoo, alam niyo mga kapatid, yung kinanta kanina, yung power of love. Alam mo yung kapangyarihan ng isang pag-ibig? Kahit anong galit ng isang tao sa'yo, kapag magawang mahalin, mga kapatid. Amen? That is the power na tinutukoy. Dahil sa kapangyarihan ng isang pag-ibig, sa kanila na galit sa'yo, pero binibigyan mo ng ulam, binibigyan mo ng ano-ano, binamahal mo pa rin siya, yung masama, kinagantihan mo ng mabuti. Darating ang panahon, mga kapatid, dahil sa kapangyarihan na yun ng isang pag-ibig, mga kapatid. Amen? Mga kapatid, alam niyo ba yung historical ni David sa kanila Saul? Diba? Yung history, yung life story nila, mga kapatid. Talagang pinagsisikapan ni Saul na patayin si David, mga kapatid. Pero dumating ang punto, mga kapatid. Kung tutuusin, kayang-kaya ng patayin ni David, si Saul, mga kapatid. Pero hindi niya nagawang pagbuhatan ng kamay ang kanyang kapatid, mga kapatid. Amen? Tingnan niyo, sumigaw si Saul, totoo nga na masama ako sa iyo. Tingnan niyo mga kapatid. Yan ang kapangyarihan ng power of love. Alam niyo, yung mga bata naman, kaya lang nila itong kantahin, pero yung kapangyarihan na yun, hindi pa nila gusto maunawaan ang naibibigay ng isang kapangyarihan ng isang pag-ibig, mga kapatid. Pero yung mga mature na, mga kapatid, alam mo yung pagkislap ng liwanag, pagdating ng liwanag, bawat panahon mayroon liwanag, di ba? Pero, sabi ko nga, yung mga iba, hindi nga ito binigyan ng kahalagaan. Di ba mga kapatid? Amen? Kung paano noong panahon ni Noah. Ano ba yung panahon ni Noah? Napakasimple lang, ladies, mga kapatid. Mayroon baha na darating. Pero hindi nila ito pinaniwalaan si Noah. Di ba mga kapatid? Ganun din sa ating panahon, mga kapatid. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay nga niya yung kanyang gustong na anak. Ito yung mga kapatid. Kasi lahat nahulog, lahat napasama, lahat nahulog sa lusak ng kasalanan, mga kapatid. Pero gumawa pa rin ng paraan ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang gustong na anak, mga kapatid. Namatay siya dahil sa ating pagsalamatan. Ito yung mga kapatid. Amen? Pero may pasubali doon. Ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Tingnan nyo, hindi mapapahamak. Sabi ko nga, kapag napahamak ang tao, mga kapatid, siya ang gumawa nun. Hindi ang Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya napapahamak ang tao. Dahil ayaw sumampalataya, ayaw maniwala sa sinasabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Diba? Mayroong mga lingkod ng Panginoon manangarap, ipinagsasabi nila ang liwanag sa ating panahon. Diba mga kapatid? Pero pinagtatawanan mga kapatid. Wala tayong magagawa. Mayroong 2 uri ng naglalakbay. Diba? Ang isa lumalakad sa laman at ang isa lumalakad sa liwanag. Diba mga kapatid? Kung baga sa liwanag, Espiritu mga kapatid. At alam niyo ang nangyayari, yung lumalakad sa dilim, sa laman, ibig sabihin, mag-peter-sig yun
at gagawa ng kasamaan sa mga lumalakad sa Espiritu. Mga kapatid, kaya kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu, mga kapatid, ihanda mo ang inyong sarili, paghahampakin ka. Mga kapatid, pagpupukpukin tayo, gagawan tayo, papatayin yung ating puri sa kalimutan ito, mga kapatid. Pero hindi nila mapapatay yung karangalan natin, kapurihan natin sa ating Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kaya nga po, alam mo yung kung ikaw ay nanitulad sa isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato, mga kapatid. Amen? Darating ang bahay, darating ang puno sa iyo, mga kapatid. Hindi natural, but spiritually speaking, mga kapatid. Darating, tingnan nyo yung patutuo ni Valeria, mga kapatid. Daming persecution, ang daming mga trial, mga pagsubok. Upiran ka pa nga ng pera ngayon eh. Di ba mga kapatid? Ano kung hindi ka naman yung bahay na tinayo sa ibabaw ng bato, inupiran ka ng pera, kailangan mo talaga pera. Di ba mga kapatid? Babaksak. Ang bahay na tinayo sa ibabaw ng buhangina, mga kapatid, kapag dumating ang unos o baha, trial, pagsubok sa buhay ng isang tao na yun, mga kapatid, babaksak yan, mga kapatid. Amen? Kaya kailangan ang pagkabaksak, mga kapatid. Amen? Pero kung ikaw yung bahay, mga kapatid, alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang spiritually speaking, dumating na ang Panginoon na ating sinasamba, mga kapatid. Spiritually dumating sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang salita ng Diyos dumating sa ating kapatid. Dalingkod ng Diyos. Iba-diba mga kapatid. Ipakilala mo si Iba-diba ng mga kapatid. That is the high. Sa kanyang pagparito, mga kapatid. Bago siya darating, magsusubo mura sa kanyang mga lingkod. Na propeta, mga kapatid. Pero in Diyos, nireject si Iba-diba ng mga kapatid. That's why, scripturally, mga kapatid, kung ikaw ay nasa Scripture, i-reject tayo, mga kapatid. Even Christ, mga kapatid, sabi ng Panginoon mismo, ito yung madalas mong nababanggit eh. Hindi tayo higit sa ating Panginoon. Kung siya nireject, how much more tayo? Mga kapatid, na nanakay Kristo, mga kapatid. Nireject ka. Kapag sabi ko nga, kung kasundo mo yung nagkakalinibutan, mga kapatid, pag-isip-isip ka lang. Makakahit sa sarili mo. Yun lang, mga kapatid. Di ba mga kapatid? Amen? Talagang, sabi ko nga, yung unos o baka na darating sa bawat isa sa atin, spiritually speaking yan, mga kapatid. Hindi na natural, mga kapatid. Hindi na bahala katulad noong panahon nila Noah, mga kapatid. Ang mensahe ng panahon ni Noah, darating ang baha. Di ba, mga kapatid? Ngayon, sabi niya ba, diba na, kung hindi nyo nakakalimutan, yung sabi niya dito, yung Great period, sabi niya dito, yung mapanganib na panahon. Madalas nilang madinig na itong panahon natin, ito ang pinakamasama. Pinag-usapan na natin sa Mr. meeting yan eh. When the battle of Armageddon comes, mga kapatid, destroy all things, mga kapatid. Period yan. Wala nang patupaling. Yung mga iba, nagdadagdag, nagbabawas, mga kapatid. May nakikira, yung mga iba, walang nakira, mga kapatid. Yung 3 years na eh. Mayroon sumubra ng 75. Mayroon 3.5 years pa, another 3.5 years pa, mga kapatid. Tingnan yung mga kapatid. Scripturally, messages sa ating panahon, mga kapatid. Kompleto na. Kung ano ang sinabi, universal pa na. That's it. Mga kapatid, huwag ka nang magdagdag, huwag na tayong magbawas, mga kapatid. Amen? Dahil kapwa may halot sa parusahan ang pagdadagdag at pagbabawas. Di ba, mga kapatid? Sabagay, sabi ko nga, may revelation tayo. Diba? Not by education, but by revelation. Salamat sa Panginoon. Amen? Hindi lang tayo takamot-tamot. Kung anong sinabi ng pastor, takamot-tamot na tayo. Individual tayo, sir.
the scripture, mga kapatid. Hindi lang tayo tatamo-tamo. Baka dahil ako, simple lang mga kapatid. Baka hindi lang na ako nagsuot ng long sleeve na puti. Naka-Amerikana, hindi nakapaniwala yung aking sinasabi, mga kapatid. Hindi tayo ganyan, mga kapatid. Hindi tayo nakatingin sa ano. Ba, sabi yung mga ilik, magsitingin kayo sa mga di nakikita na uunawaan ng sanlibutan na kapatid. Alam mo yung mga taga-sanlibutan na yan? Matagalino at pantas sa ating panahon. Mga kapatid, higher education, mga kapatid. Hindi ko naman tinutulisan yung mga may edukasyon. Kaya education is fine, sabi ng parang-parang. Pero kung ang edukasyon, yan ang magdadala sa isang tao na fairness. Never education, mga kapatid. Nababalance sa atin. Yan ang instruction, mga kapatid. Pagkain natin yung ban. Alam mo yung talinghaga? Alam mo yung talinghaga? Napakahirap unawain ito, mga kapatid. Without him, hindi ito maunawaan ng isang tao. Di ba? Talinghaga nga mga kapatid. Kapag sinabing talinghaga, mga kapatid, napakahirap ito unawain. Sabi ko nga, kahit minsan may panaginip ka, pero hindi mo naman ito naunawaan, mga kapatid. O, maliban na ang Panginoon, kung ito'y sa Diyos at bigyan ka ng pagkaunawa, may sasalin mo ito, may interpret mo ito, mga kapatid. May papakahulugan mo, anumang klaseng panaginip, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ko, kung minsan ang pagpapaliwanag ng panaginip, mga kapatid, hindi lahat ng tao may kakayanan, may kaloob na para ipaliwanag ang panaginip. Mga kapatid, amen? Sabi ng 21:19 ng Matthew, 21:19, mga kapatid, ng Matthew, kung ganyan ako, 21:19. Sabi niya dito. At pagkakita sa isang puno ng igos, sa tabi ng daan ay kanyang nilapitan at walang nasumpungan anuman doon, kundi mga dahon lang. At sinabi niya rito, mula ngayon, huwag kang magbunga kailanman at pagdakay na tuyo ang puno ng igos. Yan, mga kapatid. Yan ang mga talinghaga na sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Sa John 1, ganyan ako, mga kapatid. Usapan natin yung pig. Sabihin natin yung trophy dito. 1:48-50. Sabi niya dito. Nandyan. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag si Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos, ay nakita kita. Sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, dahil baga, sa sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng higos, kaya kasumampalataya, makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito. Tignan niyo, mga kapatid. Amen? Talagang malalalim kapag sinabing dakila, mga kapatid. Hindi basta-basta tao ang makakakita sa mga bagay na malalalim. Yung malalalim ko, hindi nga makikita yan mga kapatid. Nang sanlibutan, talagang hindi maunawaan ko talim, mga kapatid. Amen? Maliban, is the mind of Christ dumating niyang sa bawat sa atin. It must be the mind of Christ, mga kapatid, di ba? Yan ang pagbabago, yan ang conversion, mga kapatid. Yan ang conversion na tinutukoy na tutuliin tayo sa ating mga puso. Amen? Puri lang ang Panginoon, mga kapatid. Sa Santiago, mga kapatid. Santiago
3:12. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magpunga ng asituhan o ng mga igos ang puno ng uban. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sino ang marunong at matatalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaabuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuli at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan mayroon paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong paguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panahingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaibabaw. Amen. Puri ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Sa Revelation, mga kapatid. Revelation 6:3. Ganda ako, mga kapatid. Revelation muna tayo. 6:3. Sabi niya dito. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na pinasabi, halika. Kapatid, alam nyo, ang Panginoon kapag ikaw ay tatawagin niya, noong napag-usapan ngayong 144,000 nung pinagpapatay sila. Pagkatapos na masilyuan, pinagpapatay sila, mga kapatid. Pagkatapos noon, ang hininga ng Diyos bumaba sa kanila at yung mga patay na pinagtatawanan nila, mga kapatid, at sibangon, mga kapatid, at dahil takbutan sila ng takot dahil siguro naramdaman nila, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, at mayroong sigaw na halik kayo. Nagsiakyat sila, mga kapatid. Amen? Kaya itong raptor na inaabangan natin, mga kapatid, mayroong sigaw. Mga kapatid, maliban sa mga pinili, mararaptor, 1 in a million, mga kapatid, walang makakarinig doon sa sigaw na yun, mga kapatid. Amen. Tingnan nyo, sino nakarinig doon sa sigaw na yun, mga kapatid? Yung 144,000, mga kapatid. At dahil narinig nila ang sigaw ng halik kayo, bakit kayo rito? Nagsiakyat sila, mga kapatid. Salamat sa kayo. Kaya yung liwanag na dumarating, dumikislap, o pati nagliliwanag, mga kapatid. Amen? Hindi ito binigyan ng kahalagaan yung mga takasanglibutan, mga kapatid. Amen? Yung mga nandito sa end-time group, mga kapatid. Marami dito, mga kapatid. Tignan nyo, mga kapatid. Amen? Ang dami ng katulungan ngayon, mga kapatid. Kung hindi ikaw yung bahay na tinayo kay bago ng bato ng kapahayaran, mga kapatid, mabubuhay, babaksak ang isang tao, mga kapatid. Amen? Napakarami ng persecution ngayon. Trial. Dumarating niya sa buhay mo, mga kapatid. Amen? At ikaw ay bububukin. Amen? Kung ang tao tinatawag o itinayo sa ibabaw ng buhaginan, mga kapatid, babaksak. Kakilakilabot ang kanyang pagkabaksak, mga kapatid. Pero yung bahay, ang sinumang dumirinig ng ating salita at kanyang sinutukan, siya ay matutulad sa isang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Tingnan nyo, mga kapatid, maraming nakikinig.
Katulad dito, ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pero hindi nangyayari tinutupad ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi nga doon ang pamarad ang nagbabaka, kapatid, at nakikinig, di ba, mga kapatid, at tumutupad, mga kapatid. Hindi pwedeng bawasan ng isa dito, mga kapatid. Ang perception na pinag-usapan natin, mga kapatid, kailangan kompleto, nagbabasa, nakikinig, at tumutupad. Mga kapatid, amen? Puri ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga, ang Panginoon, kaya nga mayroon tayong 3 stages, mga kapatid. Yung 3 stages is only for the elect, mga kapatid. Sinajustify tayo, sinasanctify tayo, mga kapatid. Preparation dito. Amen? Dahil kung dumating ang baptism by the Holy Ghost, the Holy Ghost will justify you, sanctify you, and baptize you by the Holy Ghost. Mag-i-indwell siya, mga kapatid. Kapag nag-indwell ang Holy Ghost, which is the Lord Jesus Christ Himself, mga kapatid, sa iyo, sa bawat isa sa atin, doon pa lang tayo gagamitin, mga kapatid. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, kung natayo, nataatin ang Espiritu Santo, mga kapatid, pagamit tayo sa kanyang kapulihan, kaluwalhatian, mga kapatid. Amen? Kung mayroon tayong kaloob na mula sa Panginoon, alam nyo, maraming binigyan ng talento, mga kapatid. Amen? Hindi ko na ipaitain, mga kapatid. Kung ikaw, kung tayo, mayroon talento, kaloob na binigay ng Panginoon, anumang talento, kaloob, na mula sa Diyos, mga kapatid, gamitin natin ito sa kanyang kapulihan. Darating ang panahon, mga kapatid, kapag ang talento nito hindi ginamit sa kapulihan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Yung kaisa-isa na lang kayo, kukunin pa at ibigay sa mayroon. Diba? Tingnan nyo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kalorhatian, biyaya ng Panginoon sa bawat. Amen? Yan ang secret na sinusukoy, mga kapatid. Christ expound the Scripture. Alam mo yung Scripture, mga kapatid? Ipinapaliwanag yan ng Panginoon. Kanino? Pinaliwanag sa tayo? Sabi ko nga, ngayon, yung schedule doon, oras ng pagsamba natin, wala na. Di ba, mga kapatid, inalis mo na. Kasi, hindi na tayo bata pa. Handa na tayo, mga kapatid lagi nababasa natin, nakikita natin yung schedule doon, mga kapatid. Kung minsan, kahit nababasa, mayroon talagang hindi susunod, mga kapatid. Amen? Katulad yung Scriptura, mga kapatid. Amen? Ipinapaunawa yan. Kapag pinapaunawan ka tayo ng Panginoon, ng kanyang banal na salita. Kapag naunawaan mo, mga kapatid, naunawaan natin ang sabi ng Scripture. Amen? Ang nakakaalam ng mabuti at hindi niya ito ginagawa, ito'y kasalanan. Amen? Kung sumasampalataya ka, naniniwala tayo na ang kanyang banal salita, totoo. Kasi sabi nila, talagang totoo ito. Di ba, mga kapatid? Bawang katotohanan ng kanyang salita dahil nilipat ang langit at ang lupa, mga kapatid. Subalit ang kanyang banal na salita, hindi ko ilipat. Pinatunayan niya, mga kapatid, na ang kanyang salita, bawang katotohanan at bawang nangyayari. Mga kapatid, nangyayari ito sa kanila na sumasampalataya, mga kapatid. Yung hindi sumasampalataya, mga kapatid. Sabi ko nga, tapos na paghatol, kapatid. Ang totoo, sabi ko nga, bago gagawin ang building, may plano yan, mga kapatid. Tapos na ang plano. Tayo, inahintulan sa isang bahay. Kapatid. Amen? Hindi pa na tayo pinapanganak Nakatalaga na tayo Mga kapatid, di ba? Mga kapatid, nakatalaga na ang isang tao kung saan ang destilasyon niya. Mga kapatid, at hindi pwedeng magkamali ang Diyos ang pagtatalaga. Mga kapatid,
kapatid. Kaya nga, purihin, salamat ang Panginoon. Sabi ko nga, kung itinalaga tayo sa buhay na walang hanggan, gaano mang kabigat ang mga pagsubok kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi ka na matitinap, hindi ka na maano, mga kapatid. Bakit? Madadahig mo dahil ay mas dakila yung nasa atin kaysa nasa kalibutan, mga kapatid. Amen? Wala na silang magagawa, mga kapatid. Alam niyo si Satanas, marunong din kaya kumilala yan. Mga kapatid, di ba? Sila Pablo, sila Pedro, sila Hinos, kilala ko eh. Kayo, kapatid, amen? May po ba tayo, mga kapatid? Marunong siya kumilala. How much more kung mayroon tayong gaya, mayroon tayong spiritual na kalalagayan, mayroon tayong espiritu, which is the Lord Jesus Christ himself, mga kapatid. Siya, ipapaunawa niya kapag dumating ang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Amen? Ipapaunawa niya lahat ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Amen? Yan ang ating Panginoon, mga kapatid. Tignan nyo, yung mga nangapapahamak, pinagpaunawaan ba? Hindi ba papahamak ang tao kapag pinagpaunawaan, mga kapatid? Marahil pinagpaunawaan, pero hindi binigyan ng kahalaman. Di ba, mga kapatid? Aba, kung minsan nga mayroon na unity, the importance of the revelation. Di ba? Ang revelation, itinuturo madalas. Mga kapatid, di ba? Ganun din ang Panginoon, pinapaunawa niya. Yung nais makaunawa, pinapaunawa niya ang kanyang salita. Di ba, mga kapatid? Pero, ang sabi nga yung rich man, Panginoon, ano ba ang gagawin ko para magmana ako ng buhay na walang hanggan? Ikaw naman narin yung kasulatan nandyan yung kautusan di ba? Ay, naku, mula pa sa aking pagkabata pa rin, naganap ko na yan di ba, mga kapatid? Naunawaan ko na yan mga kapatid. Amen? Sabi ng Panginoon, mayroon ka pang kulang. Di ba? Umuwi ka. At pamigay mo lahat ng mga ari-arian sa mga dukha. Di ba? Sa madaling sabi, bumalik ka at tumunod ka sa akin. Di ba? Ang pagsunod kasi kung ano yung sinabi ng Panginoon. Amen? Ating gagawin. At tulad yan, huwag pabayaan ang pakikipagtipon. Maraming pakikipagtipon ngayon. Di ba, mga kapatid? Maraming klase. Kahit saan ka pumunta ngayon. Daming pakikipagtipon, mga kapatid. Amen? Kaya nga kung minsan, kapag blessed, nakatingin ang tao kasi yaman, ibibigay kayo. Kasi yan ang hinahanap mo, di ba, mga kapatid? Yan ang pananampalataya ng tao. Pero yung kasiyahan, yung inner man natin, ang tinitignan natin, mga kapatid. Kasi sabi, kung sitingin kayo sa mga bagay na hindi nakikita, yan ang kasiyahan sa ating inner man, mga kapatid. Amen? Ibibigay yan, kakatagpuin tayo ng Panginoon. Mga kapatid, kakatagpuin tayo kasi sabi niya, siya may sabi, sa ayon kayo hinihingi, ibibigay kayo. Mga kapatid, kung matapat ka, tulad ng Panginoon na saktan, mga kapatid, sabi nga, kung tayo po may katapatan sa ating mga puso, di ba, mga kapatid, ang ayon tayong hinihingi, ibibigay ng Panginoon, di ba, mga kapatid? Amen? 13:37 ng Matthew pa rin. 13 Matthew, mga kapatid. 13:37. Sabi na ito, mga kapatid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahatid ng mabuting binhi ay ang anak ng tao.
At ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. Kapag tinaniman ka ng mabuti, darating ngayon sa kawan. Naku, maniwala. Di ba mga kapatid? Yan ang pansirang damo, mga kapatid. Kapag ang salita ng Diyos, yung talinghaga, kapag hindi mo naunawaan ang talinghaga, paruruunan ka ng masama at ang nahatik ay kukunin, mga kapatid. Magkakaroon ng walang kabuluhan. Yung totoo na inyakit kayo, mga kapatid. Kung basahin itong chapter 13 nito, napakaganda itong mga kapatid. Merong mga kalinghaga dito, mga kapatid. Sabi niya dito, yung sabi na, at ang kaaway na naghandik ng mga ito ay ang diablo. At ang pag-aali ay ang katapusan ng sanlibutan at ang mga ali ay ang mga anghel. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Alam nyo, sabi ko nga, kung hindi ikaw ang giling, kung wala kang comforter sa madaling sabi, tulad nung narinig natin kanina sa pagtuturo, mga kapatid. Ito yung sinasabi na, kaya baha na darating sa'yo. Tutulisain ka, hahatikan ka ng pansirang dabo, kapatid. Amen? Kung hindi ikaw yung bahay sa'yo, sa ibabaw ng bato, tudat ang tao, mga kapatid. Amen? Kaya nga by revelation, yung bato na tinutukoy is the revelation, mga kapatid. Amen? Naunawaan mo, mayroon kang kausap, mga kapatid, mayroon kang silang palakayanan, mayroon kang sinangkap, nakapahayagan na mula sa Panginoon. Ano mang dapat na darating kayo, mga kapatid, hindi mo na iko-compromise, mga kapatid. Amen? Sabi ko nga, mga kapatid, yung history, yung church na ito, mga kapatid, yung mga wala hindi pa nila alam ang mga bagay-bagay dito, mga kapatid. Amen? Sabi ko nga, katulad na ng Panginoon, sabi niya, Christ expound the Scripture. Pero, hindi lahat ng tao, mga kapatid. Ipinaliwanag niya ang kanyang banal na salita sa kanila. Yun lang nais, mga kapatid. Yun lamang gusto. Di ba, mga kapatid? Kaya nga, ang sino man sa kanya sumampalataya, mga kapatid. Amen? Hindi mapapahama, mga kapatid. Amen? Yung hindi sumampalataya, mga kapatid, wala tayong magagawa. Amen? Talagang hindi niya ito mauunawa ang lubos, mga kapatid. Amen? Marcos 34, mga kapatid. Marcos 4:34. Kaya natin. Sabi niya dito, at hindi sila pinakausap kundi sa kalinghaga. Datapos sa kanyang sariling mga dagat ay bukod na ipinapaliwanag ang lahat ng mga bagay. Yan yun? Bukod sa mga alagat. Ano ba yung alagat na kasunod? Mga kapatid, yung mga sunod-sunod sa ating Panginoon, yung mga katulad nila Pedro, mga kapatid, sa ating panahon, maraming Pedro ngayon. Di ba, mga kapatid? Spiritually, mga kapatid, maraming Pedro na sumusunod, nakasunod ng ating Panginoon, mga kapatid. Talagang bukod, exclusively, specifically, only dahil ang pinagpapaliwanagan ng ating Panginoon. Bakit? That's why meron silang comforter. Di ba? Dumating sa kanila at tinanggap nila ang comforter na ang lahat ng mga bagay, ang Espiritu nito. Mga kapatid, yan ang magpapaliwanag, di ba?
mga kapatid. Salamat sa tayo mga kapatid. Amen? Itong Lucas 8:1. Alam na natin ito, mga pero ganun pa man, basahin natin. Lucas 8:11. Mga kapatid, sabi niya dito. Ito ang talinaga pa rin ito. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Amen? Ang sabi nga dito kanina, yung binasa natin, di ba? Tandaan nyo ba yun? Yung binasa natin kanina dito sa Matthew, 37-38, sabi niya dito, at ang din ay, sabi niya dito, at siya'y sumagot at nagsasabi, ang mga mangati ng mabuting bini ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. Sabi dito, ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. Kapatid, amen? Kaya kung anak tayo ng Diyos sa madalit natin, mga kapatid, tayo yung mabuting binhi. Mga kapatid, yung mabuting binhi, which is the word of God, dumating sa atin. Dahil tayo bahagi ng salita, kung tayo salita at bahagi tayo ng Kristo, tayo man ay salita. Di ba mga kapatid? Puri ng Panginoon mga kapatid. 24:37, may lupa. 24:37 ng lupa, mga kapatid. 24:37. Sabi niya dito, tatapat sila'y sinilaputan at nang hintakutan at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu at sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangugulo-merahanan at bakit nangyayari ang pagkatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Sipoy ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu walang laman at ang mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya rito ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisampalataya dahil sa galak at nagsipanggilala at ay sinabi niya sa kanila, mayroon ba kayo ritong anumang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol ng isang inihaw at kanyang inabot yaon at kumain sa harap nila, mga kapatid. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumarin niyo pa na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakatutulak tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit ng magkakalon. Binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Diba, mga kapatid? Sabi ko nga, kung walang pagpapaunawa ng Panginoon sa isang tao, mga kapatid. At bakit wala? Mga kapatid, hindi para sa kanila ang mga bagay nito. Amen? Kaya sa mga inaawak ko lang, sabi ko nga, kapag nangungusap ng Panginoon, mayroon siyang kausap, mga kapatid. Bagamat hindi tayo nakakapatol sa panahon ng mga alagat, mga kapatid. Amen? Kabilang na tayo sa kausap ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? At kabilang na tayo, pula bilang Pedro, mga kapatid. Doon tayo pinababalik. Di ba, mga kapatid? Amen? Kung paano nung panahon ni Noah, mga kapatid, na talaga naman ng mga tao, wala silang pakialam sa mga spiritual, yung pagdating ng bahan ng panahon na yun, mga kapatid. Amen?
Wala silang pakialam doon, mga kapatid. Sira ulo pa nga din mga kapatid. Gayon din sa ating panahon. Di ba? Tulad yung panahon ng lupa. Pinagtatawanan ng lupa, mga kapatid. Pinagtatawanan din ang bawat isa sa akin. Mayroon na bang nakaranas ngayon? Sabi ba sa inyo, na mayroon nang nabuhay na maguli? Mga kapatid, talagang hindi sila sasampalataya, mga kapatid. Tulad ng ating sinampalatayaan. Pero okay lang yan, mga kapatid. Amen? Talagang nagaganap ng tulakan, di ba, mga kapatid? Amen. Shall pass away, yung salita ng payumaman, ikon kami, time of unknown, mga kapatid. Amen. Yung 24-27 na binabasa natin kanina, mga kapatid, 24-27, sabi niya din, sapagkat gaya ng kidlat na umitiglat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kaluluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, mga kapatid. Amen? Dumating na ang anak ng tao, mga kapatid. Hindi pa nila ito namamalayan. Amen? Salamat sa Panginoon, yung liwanag na yun, yung tanda na yun, mga kapatid, nakita natin. Di ba, mga kapatid? Nagliwanag niyan sa buhay natin, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. Yung mga hatlang, talaga namang winasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Power of love, mga kapatid. Amen? Talagang makapangyarihan ang pag-ibig na yun, mga kapatid. Amen? Binigay niya ngayong buhay. Amen? Kaya niyang ibigay, kaya niyang kunin. Di ba, mga kapatid? Maging ang wala, kaya niyang magkakaroon. Di ba, mga kapatid? Yan ang Diyos natin na pinaglilingkuran, mga kapatid. Walang bakal na hindi nangyayari sa kanila. Kaya yung inaawit natin palagi na, only believe. Di ba, mga kapatid? Napakaganda yung tension natin na yung mga kapatid. Only believe. All things are possible. Only believe, mga kapatid. Yung mga tao, sa halip na maniwala, ang daming question. Ang daming murmur, mga kapatid. Sa halip na sumampalataya kung ano ang sinabi ng Panginoon. That's it. Kung ano yung sinabi ng mga kapatid. Yan ang usigin ang cross. Ang Panginoon, pinakita niya sa atin kung paano siya naging masunurin hanggang sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Pinakita niya sa atin. Kanino niya pinakita? Yung kanyang mga kapuri. Siya panganay, di ba, mga kapatid? Mga kapatid natin siya, mga kapatid. Amen? Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo yung history nila Joseph, yung mga magkakapatid na yung mga kapatid. Amen? Ganun din sa bawat isa sa ating mga kapatid. Amen? Purihin ng Panginoon. Makikita natin ng mukha ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon na pinagpaunawaan niya tayo, mga kapatid. Amen? Kaya yung kaunawaan na yung mga kapatid, bigyan natin ng kahalagaan, yung liwanag na yung mga kapatid, sabi ko nga, yung mga tao ignore nila, mga kapatid. Kahit sabihin mo, malapit na darating ang Panginoon, hindi pa rin sila sasampalataya, mga kapatid. At magpapatuloy sila, sabi ko nga, ang pangsirang damo at trigo, kapwa nagpapatuloy yan, mga kapatid. Amen? Kawawa ka ngayong trigo, aapihin yan, mga kapatid. Amen? Pero salamat sa Panginoon, umaasa tayo sa mga pangako ng Diyos sa bawat isa atin. Hindi sa mga pangako sa kalat, mga kapatid, kundi yung mga pangako ng Panginoon tayo umaasa na siya nagsabi, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Amen? Panghawakan mo yan. Ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Inuulit-ulit niya yan, mga kapatid. Lilipad ang langit. Kaya, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, kapag tayo mananatili sa kanyang salita at ang kanyang salita mananatili sa atin, ano man ang mga bagay na kapangangailangan natin, ibibigay niya sa bawat isa natin, mga kapatid. Amen? Yan ang ating Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Noah, son of Lamech, mga kapatid. Sa Hebreo,
Ito na huli natin. Hebreo 11. Hebreo 11:7. Okay? 11:7. Sa pananampalataya, sinuwa, ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Tignan niyo mga kapatid. Hindi pa nakikita, ipinaunawa na ng Panginoon. Diba? Hindi pa nagaganap, wala pa yung arka mga kapatid. Sinabi pa lang ng Panginoon, naunawaan na niya na yun ay mangyayari, ay yun ay totoo. Diba mga kapatid? O, sabi niya dito, tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay nagsanda ng isang daong sa ikalilikas ng kanyang sambayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Muli ng Panginoon mga kapatid. Amen? Tuloy natin. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang tumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping bang at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya parurong. Sa pananampalataya siya ay naging nanglalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at kumakahan sa mga soldat na kasama ni Isaac at si Jacob na mga kapagmana ng isang pangako na kasama niya sapagkat inaasahan niya ang bayan may mga sinasaligan na ang pagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang bindi ng lipas na ang kanyang gulang. Palibasay, inamin niyang tapat ang nangako. Kapag sampalatayanan mo na ang nangako kayo ay ang Panginoon. Sabi ko nga kung minsan nangangako rin yung si Satanas. Kasi baraan na rin kaya nangahawakan sa kanyang mga pangako. Higit sa alaman nila mga kapatid, dadalhin sila sa pangalawang kamatayan. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Kapag, alam niyo kung walang liwanag, paglalakbay ko sa napakadilim na mundo natin pinalalagyan. Kapahamakan talaga mga kapatid. Bakit? Napakadilim yung panahon na kinarurungan natin. Kung walang liwanag natin unahan, paglalakbay mo. Sabi ko nga sa natural sa napakadilim na lugar mga kapatid, wala ka man lang flashlight, wala kang ilaw mga kapatid. May posibilidad, baka mahulog ka pa sa bangin lalo na sa mountain province, sa mga bingkit mga kapatid. Ang lalalim ng bangin doon mga kapatid. Kung wala kang ilaw, kaya nga doon yung mula Pasyo, papunta doon sa Pilarot, doon sa mga buntot, mga mountain province, mga kapatid, wala nang nagbiyabiyahe ng gabi. Bakit? Napakapanganib, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, magkabila bangin. Mga kapatid. Mabuti, wala yung mga bangin dyan, mga kapatid, wala yan. Malalalim ang bangin doon, mga kapatid. Kaya, kapag gabi na, mga kapatid, wala nang nagbiyabiyahe, mga kapatid. Sa natural lang yun, mga kapatid. How much more sa spiritual, mga kapatid. Ang paglalakbay, halos lahat naman naglalakbay. Lahat tumatakbo. Sabi ka man ni Brother Baran, maraming without a meeting. Mga kapatid, the meeting which is the Lord Jesus Christ Himself, mga kapatid. Siya ang ulo. Kaya sabi ko nga kung minsan maraming naglalakad, walang ulo. Diba? Sabi ko nga kung minsan nakakita na ba kayo ng tao naglalakad, walang ulo? Yung mga hindi pa nakakalang sa spiritual. Hindi pa. Ang tinutukoy yan ay spiritual, mga kapatid. Si Christ ang ulo, mga kapatid. Ang mga pinili, ang mga katawan, mga kapatid. Amen? Kapag nag-enjoy na yan,
Ikaw ay katawan, ayon ay katawan ng Panginoon, mga kapatid. Si Kristo lumalakad sa dalawang paa sa katauhan o katauhan natin, mga kapatid. Amen? Ipinagkatabi ang ilang red light na tinanggap ng bawat isa sa ating mga kapatid. Amen? Kung ba tayo, mga kapatid? Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Tayo lahat, mga kapatid, ay tumayo. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa iyong pag-inwell, Panginoon, sa bawat kami. At ikaw, Panginoon, siyang pangunahan na kami paroroon, Panginoon, sa bigit man ng kamatayan, Panginoon, sa ilaman, Panginoon. Kami umasa sa iyong panahon. Sa lahat ng mga kalitang, Panginoon, na binigyan mo ng kaunawaan, Panginoon, sa bawat kasama. Purihin ka sa lahat ng bahay, Panginoon. Mga blessing, Panginoon, biyan sa papanalo na pinagkakalong mo, Panginoon, sa kapulisan, Panginoon. Dumating man ang mga kahinaan, Panginoon, Lord, sumalit sa roon, kapalagi, Panginoon. Hindi kulang kailanman sa Panginoon sa bawat sabi. Lord, palagi ikaroon yung presente ng Panginoon, Lord. Dito, lumarating ang matibay mo. Pagpapaunawa na ikaw noon ngayon at pagpapailan natin na Diyos namin tinanggap, Panginoon. Puritan ka natin mga bahay ng Panginoon sa dakilang pangalan namin sa Kristo, Lord. Ito po ang aming matapos na namin. Amen. Sama-sama ating tumayin natin kayo, mga kapatid, ay magkakabayan. Oh, I love you, God,